BRP Datu Bago, ang bagong barko ng Philippine Coast Guard. Habang patuloy na pinapalakas ng Pilipinas ang seguridad sa karagatan at pinoprotektahan ang yaman ng ating dagat, isang bagong tagapagtanggol ng karagatan ang paparating sa hanay ng Philippine Coast Guard. Ipinapakilala ang BRP Datu Bago, isang 40 metro na multimission offshore vessel na tiyak na mag-iiwan ng marka sa ating mga karagatan. Kaya sa videong ito, ay susuriin natin kung paano ang barkong ito, na orihinal na itinayo para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, o BFAR, ay ililipat sa Philippine Coast Guard at kung bakit ito mahalaga para sa bawat Pilipinong umaasa sa ating karagatan. Hindi lingid sa ating kaalaman na hanggang ngayon ay kulang pa rin sa mga sasakyang pandagat ang Philippine Coast Guard upang matugunan ang mga mabilisang rescue pagdating sa usaping emergency sa karagatan. Ang BRP Datu Bago ay bahagi ng ipinagmamalaking hanay ng mga multi-mission offshore vessels o MMOVs na iniutos ng BFAR at itinayo ng Josefa Slipway sa Sual, Pangasinan. Ang shipyard na ito ay sumisimbolo ng talino at galing ng mga Pilipino na gumagawa ng mga barkong nagbabantay sa ating mga katubigan. Patunay na may kakayahan talaga ang mga Pilipino sa pag-awa ng mga barko, subalit kulang lang ito sa suporta ng ating pamahalaan na kanaman umaasa na lang tayo sa ibang bansa. Kasama ng BRP Datu Bago ang kanyang mga kapatid na barko gaya ng BRP Datu Kabilo at BRP Datu Pagbuaya na matagal ng tahimik ngunit matatag na tagapagbantay laban sa iligal, hindi na iuulat at hindi reguladong pangingisda na malaking banta sa ating food security at marine biodiversity. Pero hindi lang ito tungkol sa pagpatupad ng batas. Ang mga MMOV ay dinisenyo para sa maraming misyon, kaya nga tinawag na multi-mission. Ang pangunahing layunin, magpatrolya sa karagatan ng Pilipinas at sa ating malawak na Exclusive Economic Zone o EEZ upang mapigilan ang mga iligal na operasyon sa dagat na sumisira sa ating likas yaman at kabuhayan. Katulad na lamang ng mga paggamit ng dinamita na maaring magwasak ng mga corals sa ilalim ng dagat at marami pang iba. Bukod sa pagpapatupad ng batas, ang mga barkong ito ay handa ring tumugon sa mga sakuna, magsagawa ng search and rescue operations, at tumulong sa pananaliksik sa pangisdaan upang matiyak na mananatiling masagana ang ating yamang dagat para sa mga susunod na henerasyon. Kaya't bakit nga ba ililipat ang BRP Datu Bago mula BFAR patungo sa Philippine Coast Guard? Simple lang ang sagot, pagkakaisa at koordinasyon. Sa pagsasailalim ng barkong ito sa PCG, lumalawak ang kakayahan nito mula sa proteksyon ng pangingisda patungo sa mas malawak na maritimong pagpapatrolya at pagpapatupad ng batas. Ang resulta? Mas mahigpit na seguridad sa EEZ, mas mabilis na tugon sa mga insidente sa dagat at mas matibay na panangga laban sa mga iligal na aktibidad, mga gaya ng poaching, smuggling, at iba pang maritime crimes. At hindi lang ito simpleng paglipat. Ang barko ay pamumunuan ng pinagsanib na puwersa ng BFAR at PCG, pinagsasama ang expertise sa pangisdaan at maritime law enforcement. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa mga regional na katubigan at lumalaking pressure sa ating yamang dagat, bawat karagdagang barko ay malaking tulong. Ang BRP Datu Bago ay tutulong upang siguruhin ang seguridad ng ating maritimong hangganan, protektahan ang mga Pilipinong mangingisda at pangalagaan ang ating likas yaman. Malaki ang magiging papel ng barkong ito sa ating bansa. Kapag may bagyo o aksidente sa dagat, ang mga barkong tulad nito ay nagsisilbi ring pang-rescue at relief operations.
Patunay na sila'y higit pa sa patrol ships. Isa silang lifeline para sa mga komunidad sa baybayin. Habang papalapit na sa ganap na pagkumpleto ang BRP Datu Bago, inaasahang mas marami pang barkong tulad nito ang susunod. Ang tuloy-tuloy na paggawa ng MMOVs sa mga lokal na shipyard gaya ng Josefa Slipways ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamumuhunan sa lokal na industriya, paglikha ng trabaho at pagpapalakas ng sariling kakayahan sa pagtatanggol sa karagatan. Sa pinagsama-samang puwersa ng mga barkong ito, binabantayan natin ang mahigit 2.2 milyong kilometrong parisukat ng karagatan ng Pilipinas, isang dagat ng oportunidad na kailangang ipaglaban at protektahan. Ang BRP Datu Bago ay hindi lang barko. Isa itong patunay ng pagkakaisa at kakayahan ng sambayanang Pilipino para sa mas ligtas, mas matatag, at mas makapangyarihang bansang maritim. Ang ating panawagan sa pamahalaan ay suportahan po sana natin ang mga lokal na gumagawa ng mga sasakyang dagat tulad ng mga barko. Nang sa ganon, ay hindi lang tayo umaasa sa mga bansang nagbibigay o nagbebenta ng mga barkong pinaglumaan na. Ano sa tingin ninyo ang magiging epekto ng bagong barkong ito sa ating hukbong dagat?